Igan, kasunod ng surot. Daga naman ang bumulaga sa ilang pasahero sa NAIA Terminal 3. Ang paliwanag dyan ng Manila International Airport Authority sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Matapos mag-viral ang naispatang mga surot sa ilang upuan sa NAIA, kabado na ang ilang pasahero. We're at Terminal 3 sa NAIA. Initial concern nga namin after immigration is, uupo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue. Nauna nang tinanggal ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga upuan para linisin at i-disinfect. Pero may mas malaking peste ang sumalubong kay Curb na papuntang Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong lighting fixture dun sa gate. So they went back and forth eh. Nababahala tuloy si Curb sa sasabihin ng mga dayuhan tungkol sa ating airport. Granted, wee hours of the night, so that's like 1 a.m. kanina. But we're assuming na may maintenance naman, di ba? Especially din, international wing yun. So hindi lang naman Pinoy yung mga nandun, di ba? So what will it tell yung mga foreigners na magka-travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Sabi pa ng ibang pasahero, siyempre kadiri, kahit paano, kahit sino, dapat maging malinis ang airport. Medyo hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi siyempre, I believe isa tayo sa mga worst airport sa buong mundo. So, I think the government should, take action kung anong pwedeng gawin. Like, yung paglilinis ng mga upuan. Ang sabi ng Manila International Airport Authority, there's so many mga concessions with restaurants, most likely. So, bali, ang hinala niyo po, sir, it could be from the concessionaires? Most likely. matapos mag-viral ang video ng daga rito sa NAIA 3, agad iniutos ng Manila International Airport Authority sa mga taga-NAIA na inspeksyonin hindi lang itong Terminal 3, kundi lahat ng paliparan. Nag-inspeksyon na kanina sa Terminal 3. Pinare-review rin ang mga kontrata sa pest control sa mga airport. Pagtitiyak pa ng MIAA, araw-araw naglilinis sa paliparan. Every day, every non-peak hours, usually past midnight. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.